School of Leadership Batch 1. No? Kayo po yung Batch 1. Ano po? At ako po ay nagagalak na gamitin ng Panginoon upang magbigay ng pagtuturo mula sa Diyos para po sa ikakalago ng ating pangunawa tungkol po sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. At ngayong hapon po mga kapatid, ito po yung ating pangalan ng school, Mobile Bible School, Incorporated, which is ito po ay nasa Pilipinas. Nang director po nito ay si Dr. Roderick De Vera, no? Siya po yung founder ng school na ito mga kapatid. At isa lang po tayo na ginagamit ng Panginoon upang magturo. Ano po? Hallelujah. So mga kapatid, sa hapon na ito ay tayo po ay magpapatuloy. Ano po? Sino po nakakaalala sa atin nung topic nung nakaraan? Mandate. Ano po? Mandate. And ano po yung ating marami po siguro tayong natutunan. Sino po yung nakagawa ng assignment mga kapatid? Lahat po ba? So yung hindi daw nakagawa ng assignment ay mamaya magbubunot ng damo sa labas. Make-up para makahabol. Ano po? So ganun kasi sa school, di ba? So ngayon mga kapatid ay, bakit ito yung nandito? Wait lang. Amen. So, School of Leaders 1, ano po? Ang title po ng ating pag-aaral is Equipping Leaders for Christ-like Impact. No? So, ini-equip po tayo. Bakit tayo ini-equip? Maunawaan po natin. So, nung unang pag-aaral ay isinuro because of the mandate. Yung mandate ay nagmula sa Diyos. So kaya po tayo nag-aaral kasi merong mandate. Ano po? And I believe na ito po ay ating naunawaan. So ang goal po ng ating pag-aaral is, the goal is not to produce efficient managers, but faithful shepherd leaders. Kaya po tayo nandirito. Men and women who understand that to be a good leaders is ultimately an act of obedience to God. No? So mga kapatid, yung pagiging desire natin na maging good leaders, mga kapatid, isa po ito sa pinaka-act natin ng pagsunod sa Diyos. Kaya nararapat lang po na talagang tayo ay mag-aaral because this is part of our obedience. And bakit po tayo nag-aaral? Why we study? Because of the mission of God. No, na kung saan merong mission, na merong mandato, may mandate na ibinigay sa atin. No, kaya mandato na kung saan ito yung mission ng Panginoon. Kaya kailangan po nating mag-aral, mga kapatid. And nung nakaraan nga po ay naituro ni Pastor Al, ano po, yung topic 1, mandate. No, and I believe na ito po ay ating naunawaan at tayo po ay nakasunod. Ano po? And meron nga po tayong assignment. Ito po yung assignment na, ito ba, Pastor? Hindi. Ito po, ito daw po. Ito na yon. Reflection. Ito ba yung assignment nyo, Pastor, na ano? Okay. Reflection nun po. Okay. Amen. Amen. So proceed po tayo. So yun po yung at yung mga wala daw pong assignment ay, yun nga, sabi ko nga, magbubunot ng damo. So sa topic 2 na po tayo, meaning. Ano po? So natapos na po natin yung mandate, ngayon naman po ay yung meaning. So ibig sabihin mga kapatid, kaya nga sabi ko nga na kaya tayo nag-aaral because may mission na ibinigay ang Panginoon. And yung mission na yun mga kapatid is mandato ng Panginoon. No? Matthew 28 verse 19 to 20. Yun yung mandate ng Panginoon sa atin mga kapatid. And sa mission mga kapatid, hindi lang kailangan maunawaan natin na merong mandate. Kailangan maunawaan natin kung ano ba talaga yung ginagawa natin. No? Kaya merong meaning. So una, mandate and then meaning. So dapat maunawaan natin for us para hindi po tayo maguluhan at magiging tama po yung ating nilalakaran. So proceed po tayo sa introduction. No? Why meaning matters? Bakit mahalaga nga ba na maunawaan natin? No? Bakit mahalaga yung maunawaan natin kung ano talaga yung mission ng Panginoon? No? So, in previous topic mga kapatid, yun nga, mandate, no, na ito tinuro ni Pastor Al, na we answered, who command the church, no? Na naunawaan natin kung sino yung nagkukumanda church, no? Hindi po ang pastor, hindi po ang mga leader,
kundi ang nagko-command po ng church ay sino po? Ang Diyos, no? Ang Diyos ang nagko-command, no? This is the ang hindi po si pastor lang nagko-command sa atin or mga leader, kundi ang Diyos po nagko-command. And now, no, we must answer as yung pangalawa. Ano po 'yon? Equally important question, mahalaga po mga kapatid, which is what exactly do we mean when we say mission? No? Ano ba talaga yung exact, no, nakahulugan pag sinabi nating mission? Hindi lang basta mission, kundi dapat maunawaan po natin yung ano po talaga ang ibig sabihin. Many churches, mga kapatid, many churches use the word mission, no? But few define it biblically. Kumbaga, yung kanilang pagkaunawa sa mission ay hindi galing sa biblical way. Kumbaga, ibang kapamaraanan. Kumbaga, galing sa worldly definition. Yun yung nagiging problema, kaya ang mission ay hindi nagagawa ng maayos. Kaya tayo po ay tuturuan ng Panginoon, no? Tayo po ay tuturuan ng Lord na kailangan yung mission is ma-define natin is biblically, galing talaga sa Biblia. Otherwise, kapag hindi biblically, mga kapatid, marahil yung mission ay galing lang, yung mission, yung mandato, galing lang sa pastor, galing lang daw sa head, galing lang sa mga leader, hindi po galing sa Diyos. Mahirap po yun. Mahirap na ang sinusunod natin ay yung command lang ng pastor, hindi mismo yung command ng Diyos. Ano po? So, without clear meaning, mga kapatid, kung hindi po malinaw yung mission natin, yung meaning ng pagkaunawa natin sa mission becomes slogan, no? Nagiging slogan na lang siya, no? Parang tinitingnan lang natin pero hindi natin sinusunod, no? And vision becomes confusing. No, hindi natin maunawaan yung vision. Bakit? Kasi hindi malinaw yung mission. Kumbaga hindi talaga natin nauunawaan. And sometimes ministry becomes scattered. Kaya nagkakagulo-gulo, no? Kumbaga, hindi malinaw yung mission. At iyon ay ang dahilan nun is hindi talaga natin naunawaan kung ano yung tunay na kahulugan ng mission. So, nagiging magulo, mga kapatid. And sometimes management becomes reactive. No? Ano pong pinapawisan ako? Teka lang po. Tayo na alam po natin yung mission, hindi po tayo reactive, dapat proactive po tayo. Pag sinabing reactive, kumbaga parang yung management, no, yung the way how we manage yung kongregasyon, yung church is kinukuha na lang natin base dun sa nangyayari, base dun sa sitwasyon. Nagkakaroon tayo ng plano based dun sa situation, which is mali. Dapat tayo ay hindi reactive, dapat proactive. Ibig sabihin, bago pa man natin gawin, is meron ng planning. No? Yung planning na kung saan guided ng banal na espiritu, guided ng salita ng Diyos. Amen? So yun po, mga kapatid. Kaya without clear meaning, mga kapatid, talagang mission becomes slogan, vision becomes confusing, ministry becomes scattered, management becomes reactive. No? Hallelujah. So biblical church management requires definition before direction. No, kailangan talaga alam natin yung definition, alam natin yung real meaning of mission natin. Bago tayo magkaroon ng direction, ng tamang direction, mga kapatid. Hallelujah. Nakasunod po ba? Hallelujah. Sabihin nyo lang po pag medyo mabilis na po. At babagalan ko ng kaunti. Pangalawa, what mission means, no? Sa biblical definition. Letter A, the word mission comes from Latin missio, meaning to send, no? Yun po yung ibig sabihin ng mission, ibig sabihin to send, no? And this align, no, perfectly with sa salita ng Panginoon. Dito nga po sa John chapter 20 verse 21. Sabi po diyan, as my Father hath sent me, even so I send you, no? So ibig sabihin, mga kapatid, no, ibig sabihin ng mission, the word mission, ibig sabihin to send. No? Naka-align nga ito, mga kapatid, doon sa salita ng Panginoon na kung saan ang Diyos Ama, no, sinugo niya yung anak, no? At tayo naman ay isinugo naman ng anak. No? So ganun po, mga kapatid, yun yung ibig sabihin ng mission, ibig sabihin talagang nagsusugo, nagsisend, no? So yun po yung mission. Kapag walang sending, hindi nagsisend, hindi po yun mission. Program lang po yun. Maunawaan po natin mamaya. Ano po? And so mission is not
about staying. No, hindi lang po dapat tayo nandito lang sa church, no. Hindi lang dapat nagpaparami tayo sa bilang ng kongregasyon. Pagmamalaki po natin, ang dami na namin, lumalago talaga yung church namin. 150 na kami sa church. Hindi po 'yon. Ang tawag po doon is staying lang, mga kapatid. So mission is not about staying. So mission is about being sent with purpose, no? So ibig sabihin yung mission, mga kapatid, ito yung being sent, ibig sabihin nagsisend talaga, no? Kumbaga talagang ang compassion natin is abutin ang kaluluwa, no? Ibahagi ang salita ng Panginoon. Hindi po yung manatili dito sa church kasi lahat tayo sa church po talagang kumbaga lahat tayo alam na natin yung katotohanan. And we believe na lahat po tayo na nandito sa church, sa congregation, alam po natin na tayo ay ligtas na. Amen. Amen. And dapat ang compassion natin yung nasa labas kasi sila po yung kailangan ng kaligtasan. Amen. Hallelujah. So yun po yung mission natin. So ibig sabihin, being sent with purpose. Ang purpose po is yung redemptive plan or redemptive works of Jesus Christ to save the lost. No? Iligtas po yung mga hindi pa po nakakilala. Hallelujah. Okay lang po kayo? Ako hindi. Mainit eh. Amen. Hallelujah. Letter B. Letter B po. Biblical definition of mission. No? Mission is God redemptive purpose. God redemptive purpose carried out through God's people in God's way for God's glory. No? So yun po yung mission. Ibig sabihin, mga kapatid, merong redemptive purpose. Yun yung kauna-unahang layunin ng mission. At sabi diyan, carried out through God's people. Sino po yung God's people? Tayo po yun. Kaya po tayo nag-aaral. No po? And in God's way. No, hindi sa pamamaraan na alam lang natin, kundi sa pamamaraan na ibinibigay ng Diyos sa atin. Magkaiba po yun, na lumalakad po tayo, base lang dun sa kaalaman natin. Kailangan base dun sa in God's way. Kumbaga, sa pamamaraan na galing sa Diyos, ayon sa Diyos. Ano po? Hallelujah. And yung ginagawa po natin yun is not for our glory. It's for the glory of God. Yun po yung mission, mga kapatid. So himay-himayin po natin. Let us break this down carefully, mga kapatid. Pag sinabing God purpose, not human ambition. Dapat wala pong kasamang human ambition. Kung hindi, ang purpose po is according to the redemptive purpose of God. No, na maabot ang kaluluwa. No, not human ambition. Hindi lang po dapat ina-ambition natin na dumami yung membro ng church, ng kongregasyon. Kundi dapat according to God's purpose, mga kapatid. Pangalawa, God's people, no? The church, not just clergy. No? Ibig sabihin, mga kapatid, no, pag sinabing mission, ibig sabihin lahat tayo. No? Lahat tayo na tinawag ng Panginoon, hindi lang pastor, hindi lang mga leader o sino yung mga evangelistic hindi lang po mga evangelist, kundi lahat po tayo ay merong responsibilidad to share the word of God. Abutin ang lahat po ng mga hindi nakakilala sa Panginoon. Amen? So, God's way. Ibig sabihin, God's way through Scripture. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, at dapat tayo is merong holiness. Ano yung holiness na yun? Yung holiness na nagmumula sa Panginoon. No, yun po dapat, mga kapatid. And pangalawa is God's glory. Pag sinabing God's glory, not fame. No? Ibig sabihin, hindi lang natin ginagawa yun para makilala tayo. No? Hindi lang natin ginagawa yung mission para makilala tayo as a great pastor, a great evangelist, no? Or talagang napakagaling talaga ng ang galing talaga ng nagsishare ng salita ng Panginoon na yan. Hindi po ganoon, hindi po fame. Kung hindi pa, mga kapatid, for God's glory. Lahat ng gagawin natin is God's glory talaga. Hindi lang po tayo nagpapasikat, no? Kaya tayo may social media, may multimedia tayo na kung saan nagsishare sila ng word of God is not because of the fame. It is because for the glory of God, para sa karangalan ng Panginoon. And hindi rin po for success. No? Hindi lang po dahil gusto nating maging success as mananampalataya habang po tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon. Kung hindi, para talaga sa karangalan ng Panginoon. Ano po? Hallelujah. So, sabi nga po yan, if any of these are missing, no? Kapag nawala po yung isa dyan, mga kapatid, the mission becomes distorted. Amen? Kailangan may God's purpose. Kailangan through God's people, tayo, kailangan in God's way, and kailangan for God's glory. Pag nawala po yung isa dyan, mga kapatid, this is not a mission. Hindi po yan mission. And the mission becomes distorted. Magugulo po.
Ano po? Hallelujah. Maliwanag po ba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Next. Pangatlo, what mission is not, no? Ibig sabihin, meron kasing akala natin mission, pero hindi pala. Kaya nga, clarity by contrast, no? Maunawaan lang natin na hindi pala ito mission. Kapag naunawaan natin kung ano yung hindi pala siya, kung ano yung mga ginagawa natin na hindi pala mission. Minsan, akala natin, yung nilalakaran natin, mission na. Pero lahat pala nung ginagawa natin, hindi pala mission ng Panginoon. Mission lang pala natin. No, kaya mahalaga na maunawa natin what mission is not. Kaya nga, clarity, no, often comes by contrast. Sometimes, maliliwanagan tayo doon kapag, sabi ko kanina, pag naunawaan natin na hindi pala ito yung tunay na kahulugan ng mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. And many churches confuse mission with other good things. Totoo yan. No, maraming mga churches, no? Kahit ang J-Cells, mga kapatid, nung hindi pa tayo natuturuan, kami po, sila Pastor Al, natuturuan, ngayon lang din po natuturuan. And kaya nga po, talagang nandun yung namin, determinasyon, no? Na talagang ibahagi din kung ano yung aming natututunan, no? Na minsan kasi talagang in the past few years, mga kapatid, no, ang J-Cells is hindi rin po talaga lumalakad ayon sa mission. Akala po namin kasi mission na yung ginagawa namin, no? Maggagawa ng mga program, activity, punta kung saan-saan. Akala namin mission pero hindi po pala. Ano po? So, yun po, kumbaga, many churches confuse mission with other good things, no? Akala mabuti siya, maganda siya, pero hindi pala siya yung mission. Good things lang siya, pero hindi yun yung mission na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Letter A, no? Mission is not a program, no? Ang mission hindi po programa ng panambahan. Kaya po ang paglilingkod, no? Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi po pagandahan. Yun po, ang pagmi-mission po is hindi po pagandahan ng programa ng church. Na pagdating sa church, talagang inaayos yung program. No? Kaya nga minsan, kapag hindi natin naunawaan kung ano yung tunay na mission ng Panginoon, pagpasok mo sa isang church at hindi maganda yung program, aalis ka na. Ang pangit naman dyan. Pero pag naunawaan mo yung mission ng Panginoon, anumang pangit yung program, hindi ka doon titingin kasi alam mo yung mission na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, mission is not a program. Yung program po is only a tools. Tools lang po yun, mga kapatid, no? ng mission ng Panginoon. Tandaan po natin. And mission is not the reason for the tools, no? Hindi po yung mission ay yun yung reason ng program, no? So ano lang po yun, yung program is a tools of a mission. Amen. Hallelujah. A church can cancel all programs and still have a mission, no? Pwedeng walang program sa church. No, pero meron pa ring mission, mga kapatid. No, a church can run many program and it's lost its mission. And sometimes yun yung nagiging problema. Sometimes ang mga churches ngayon is all program na lang. Pero yung mission ay nawala na. Amen. So kaya po tayo tinuturuan ng Panginoon. No, kailangan maunawaan natin kung ano ba yung mission ng Panginoon. Kaya tayo nag-aaral bilang maging leader. Kaya ito talaga yung itinuturo kung ano talaga yung kahulugan ng mission. Kasi bilang leader, no, kapag hindi natin alam yung mission natin, no, parang ano lang tayo, gusto ko lang mag-aral ng School of Leaders Batch 1 para magkaroon ako ng certificate, no, para maipakita ko sa nila, graduate ako sa ganitong pag-aaral, di ba? So mga kapatid, program lang po 'yon. Ano po? Hallelujah. Maliwanag po ba? Amen. Hallelujah. Amen. Nagbalik yung aking teka lang. Pagsagi ko yata kanina. Mission is not vision, no? Mission is not vision. Kasi pag sinabing mission answers why do we exist, no? Pag sinabing mission, bakit ba talaga tayo nandirito? Bakit ba talaga tayo nag-aaral, no? Para lang ba magkaroon ng certificate? No. Nandito tayo because of the mission na ibinigay ng Panginoon, no? Yung vision, mga kapatid, vision answers why we are going, no? Yun yung vision. So magkaiba yung mission sa vision.
And tandaan po natin, mission is unchanging, no? Yung mission hindi po nagbabago. Ano man yung mangyari, ano man yung pagdaanan ng isang simbahan, ano man yung struggle ng kongregasyon, hindi po yun magbabago. Mission is mission. Bakit? Kasi ang nagbigay po ng mission is ang Diyos na hindi nagbabago magpakailanman. Kaya hindi po nagbabago. Mission can adapt by season, no? Pwede, ang vision po, pwede po siyang magbago in every season ng isang kongregasyon. Pero yung mission, mananatili po siya. If mission changes, mga kapatid, every few years, it was never mission, it was preference. Pag sinawing preference, mga kapatid, it is the act of liking. No? Kung kailan lang natin gusto, parang preference na lang siya. No? Ibig sabihin, kapag nagbabago yung mission, preference ang tawag doon, hindi mission. Kasi pag gusto lang natin maghayo, pag gusto lang natin mag-share ng salita ng Lord, doon lang natin gagawin. No? Preference lang po ang tawag doon. Pero pag mission, anuman yung ating pinagdadaanan, nahihiya man tayo, wala man tayo kakayanan, pero ginagawa natin kasi alam natin, Diyos ang nagbigay noon. Amen? Hallelujah. Yun po yung mission, mga kapatid. Letter C. Mission is not church growth. No? Akala natin, minsan kapag malago na yung simbahan, akala natin nagmi-mission na tayo kasi lago-lago na ng simbahan. Ang dami na ng member, mga kapatid. Hindi po yun mission. It's not a church growth. Growth is a result, not a definition. No? Result lang po yun ng mission, yung church growth, mga kapatid. Pero kung merong church growth, wala namang mission. Hindi yun mission, mga kapatid, only definition. Definition lang po yun. Kaya nga po sabi sa 1 Corinthians chapter 3 verse 6, sabi doon, I have planted, Apollos watered, but God gave the increase. No, so ibig sabihin, mga kapatid, kapag ginagawa natin yung mission para sa Panginoon, no, wag nating isipin yung growth, mga kapatid. Kasi ang Diyos ang magpapalago, ang Diyos ang magpaparami. No? Yun yung tunay na mission, mga kapatid. Hallelujah. Faithfulness to mission comes before numerical increase. Totoo po yan. Kapag meron po tayong faithfulness sa mission, yun po yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Yung pagiging tapat po natin sa mission. And God will give the church the numerical increase. Hindi po yung effort natin ang magpapalago sa church, kundi po sa pamamagitan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So letter D. Mission is not social work alone, no? Minsan, mga kapatid, yung mga social work natin, halimbawa, yung ginagawa ng youth, kumakanta sa mga race home, no? Kapag wala pong kasamang mga kapatid, kapag kakanta lang po tayo doon without sharing the word of God, is only a social work, no? Hindi po siya mission. Kailangan po magkasama yung social work at saka yung salita ng Panginoon na dadalhin natin. Yun yung mission. Kapag iniwan mo yung salita ng Diyos, ang dala-dala mo lang is yung pagkanta or yung pagpamimigay ng mga kung ano-anong mga good things sa ating pupuntahan. At yung salita ng Diyos, iniwan natin, hindi po siya mission. Social work alone lang po yun. Social work lang siya, mga kapatid. Hallelujah. The church must care for the poor. Tama po yan. Yung mga may sakit, no? Yung mga oppressed, no? Pero mga kapatid, tandaan po natin, hindi lang po ang church ay magko-comfort sa kanila. Hindi lang po dadamayan natin sila, no? Mga kapatid, ang mahalaga po is dala-dala natin kung ano yung mission na ibinigay po sa atin ng Lord. Kailangan bahaginan po natin muna sila ng salita ng Panginoon, ipag-pray po natin sila, no? And that is the mission. Pero kapag wala po noon, is only a social work alone, mga kapatid. Hallelujah. But social action without the gospel, ito nga sinasabi ko, social action without the gospel is incomplete mission, no? Kasi iniwan mo incomplete po siya. Hindi akala natin ayos kumanta kami doon sa labas, no? Parang kahapon diyan sa may city, may nakikita ako diyan. Nagkakantahan lang sila doon. Praise and worship. Pero walang nag-i-exhort, walang nag-share ng gospel. Sabi ko ito na yung tinuturo. Is only a social work alone. Kumbaga, just nagpi-praise and worship sila pero walang word of God na dinideliver. Marami pa namang mga taong dumadaan, maraming So, hindi sila nakakarinig ng salita ng Panginoon. So, mahalaga po na dala-dala natin yung mission ng Lord. Saan man tayo pumunta. Kaya nga po, sabi po sa Mark 8, no? Mark 8:36, sabi po diyan, for what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? No, mahalaga po, mga kapatid, yung kaluluwa. No, yun po dapat. Pag tayo po ay nasa right direction ng mission, mahalaga po sa atin yung mga naliligaw na kaluluwa, hindi po yung mundo. No?
Yun po yung ating yun po yung compassion natin, yun yung desire natin. And mission includes compassion and proclamation, no? So ibig sabihin, hindi po pwedeng compassion lang, no? Hindi po pwedeng parang gusto lang natin silang mapasaya, gusto lang natin silang ma-comfort, no? Pero wala pong proclamation. Ano po yung dapat ipo-proclaim natin? Yung salita po ng Panginoon. Yung pagkamatay ni Jesus Christ, mga kapatid, sa bawat isa. Yun po ang dapat maunawaan nila at may bahagi po natin. Hallelujah. Okay. Theological foundation of mission, mga kapatid. A mission begins with God, no? Missio Dei, Pastor. Missio Dei, no? Ibig sabihin, yung mission nagsimula po sa Diyos. Hindi po yung mission nagsimula kay pastoral. Hindi po yung mission nagsimula kung sa kanino man. Kundi ang mission, mga kapatid, ang mission ay nagsimula lang sa Diyos, mga kapatid. Mission is not invention of the church. Hindi po ito inimbento lang ng church, no? Ang mission. Kundi ang mission, mga kapatid, ay nagsimula po sa Diyos. And mission begins in the heart of God. No? Nagsimula po sa puso ng Panginoon. Dahil gusto ng Diyos na ma-reconcile yung mga nawawala. No? Gusto ng Diyos maabot yung mga naliligaw. No? Kasi merong pong bilang, no? Kung di ko lang matandaan kung anong verse, sabi po sa Book of Romans, merong bilang na kinukumpleto, no? Para sa mga hintil bago siya bumalik. And yun po yung part natin, no? Para makumpleto yung bilang, mga kapatid. Hallelujah. Kung gusto na po natin dumating yung Panginoon, gumalaw na po tayo para makumpleto na yung bilang, no? Pero hindi natin alam kung gaano karami yung bilang na yun. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, God sent the Son, no? Sinugo ng Diyos Ama ang anak, the Son, ang Panginoong Jesucristo, sinugo tayo, the church, and the Spirit empower the mission. No? So ibig sabihin, mula sa Diyos, kaya talaga mission begins with God kasi magmula sa Panginoong, sa Diyos Ama, isinugo ang anak, isinugo tayo, no? And nung isinugo tayo ng anak, mga kapatid, the Spirit empower us. No? Ibig sabihin, hindi po kasi talaga magiging matagumpay, no, ang mission without the empowerment of the Holy Spirit. No, so ibig sabihin, sa mga kapatid, kasama po natin ang banal na Espiritu sa mission natin. Pero kapag iniwan natin yung salita ng Panginoon, no, parang pinapasaya lang natin yung mga tao, the Holy Spirit will not empower us. The Holy Spirit will not empower us. Pero pag dala-dala po natin yung salita ng Diyos, no, nandun yung desire natin. The Holy Spirit will empower us, mga kapatid. Hallelujah. Naku, nagulo na naman. Malikot talaga ako eh. Saan na yun? Ayan. Nabalik-balik yung nasasagi ko, Pastor. Amen. Hallelujah. Letter A. Letter B. Letter B po. No, kaya nga po sabi diyan, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. No, letter B. The church does not have mission of its own, no? Kasama talaga ang Diyos at ang banal na Espiritu. And God has a mission and the church participate in it. No? Kumbaga nakikipag-participate lang tayo. Yung partisipasyon natin, yun yung kailangan ng Diyos. No? Hallelujah. Letter B, mission is redemptive, no? Yung mission ng Panginoon is redemptive. The goal of mission is redemption, no? Redemption dun sa mga hindi pa po nakakilala para magkaroon sila ng kaligtasan. Because the goal of the mission is redemption. Una po is reconciliation with God, no? Dun sa mga taong nawawala, dun sa mga taong walang relasyon sa Panginoon, yun po yung mission. Yun po yung goal, mga kapatid, ng mission. And restoration of people, no? Para ma-restore po yung mga taong talagang hiwalay sa Diyos, talagang malayo sila sa Diyos. And renewal of their lives, no? Para ma-renew yung kanilang mga buhay, maging bagong nilalang. From darkness to light, mga kapatid. And mangyayari lang po yon kapag tayo ginawa natin, no, yung mission, yung mandato na nagmula sa Diyos. Amen? Kaya nga po sabi po sa 2 Corinthians chapter 5, verse 18 to 19, God hath given to us the ministry of reconciliation. Yun po yung ibinigay sa atin, mga kapatid, yung ministry of reconciliation. Para yung mga magkaroon po sila ng reconciliation with God, magkaroon po sila ng restoration, at magkaroon po sila ng renew na buhay. No? Church management that forgets redemption becomes institutional, not spiritual. Hindi po tayo dapat ganun. Hindi po dapat tayo institution lang, kundi dapat
as a church, mga kapatid, dapat po tayo ay spiritual. Lumalakad po tayo spiritually. Amen? Hallelujah. And punta po tayo sa panglima, the meaning. No, meron pong acronym, no, na ibibigay po tayo. Acronym ng meaning. Una po is yung letter M. Ibig sabihin, message-centered. No? Ibig sabihin, yung mission natin, mga kapatid, yung mission dapat, ang nasa sentro nito is yung mensahe na nagmula sa Diyos. No, kaya nga po sabi sa Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed of the gospel of Christ." No, dapat hindi po natin ikinakahiya yung gospel ng Panginoon, no, yung pagkamatay ng Panginoon, yung pagsugo, mga kapatid, no, yung pagsugo ng Diyos Ama sa kanyang bugtong na anak at yung bugtong na anak na nag-alay ng buhay niya sa atin, na yung bugtong na anak na kung saan siya ay namatay at muling nabuhay para sa atin, para po tayo magkaroon ng restoration. No? So ibig sabihin, mga kapatid, the mission always, no, carries the gospel message, no? Yun po yung mission. Without the gospel message is not a mission, mga kapatid. Kailangan po talaga ay kasama, dala-dala po yung gospel ng Panginoon. Yun po yung pinaka-main ng mission ng Panginoon na ipinagkatiwala po sa atin, mga kapatid. Letter A, evangelistic, no? Evangelistic. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, "Ye shall be witness unto me." No? Ye shall be witness unto me. Witnessing is not optional, mga kapatid. It is essential. No? At ito po yung part ng mission natin, mga kapatid. Yung pagiging evangelistic. Ibig sabihin, nagiging patotoo tayo. No? Nakikita sa buhay natin na tayo ay lumalakad, no, ayon dun sa nais ng Diyos. No? Na tayo ay lumalakad ayon sa Christ-likeness, mga kapatid. No? Hallelujah. Kaya mahalaga po yun, mga kapatid. Ano po? And letter A, all believers involved. No? Hindi lang clergy, hindi lang si Pastor Al, hindi lang mga leader or sino man, mga kapatid. Tayo, lahat po tayo is involved. Kaya nga po sabi sa Ephesians chapter 4 verse 12, ay nako, ang bilis. Sorry po. Ephesians chapter 4 verse 12, for the perfecting of the saints, for the work of ministry, no? For the edifying of the body of Christ. No? Ibig sabihin, mga kapatid, kaya lahat tayo, no? For the work of the ministry. Hindi sabing, for the work of the pastor. For the work of the leader. Hindi po sinabi ng salita ng Panginoon, kundi sinabi po dito, for the work of ministry. Kaya nga, all believers involved. No? Kaya lahat po tayo is part, mga kapatid, ng mission. Hindi lang po yung mga itinalaga para maghayo, no? Kundi lahat po tayo. Kasi malinaw po dyan, for the work of ministry. For the work of the ministry. So, mga kapatid, so mission belongs to the whole church, not just pastors, mga kapatid. Hindi lang po sa mga pastor, no? Lahat po tayo. And letter N, nation and neighbors, no? Nation and neighbors. Sabi po sa Acts chapter 1 verse 8, sabi diyan, no? But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. No? So ibig sabihin, mga kapatid, all nation, all neighbors, mga kapatid, hindi lang naglagay ang Panginoon kung saan lang tayo dapat. Hindi lang po dapat meron tayong pipiliing lugar para ibahagi, para dalhin yung mission ng Panginoon. Kundi sabi po diyan, unto the uttermost part of the earth, no? Lahat po, mga kapatid, no? So mission is both local and global. No? Hindi lang po dito sa Christ Church, no? Hindi lang po dito sa Christ Church at sa lahat po ng bansa. Kaya nga po sabi doon sa Matthew 28 verse 19 to 20, sabi doon, kaya puntahan ninyo ang lahat ng lahi, sabi doon. Kaya puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi at gawin silang mga tagasunod ko. Hindi sinabi doon na puntahan ninyo ang New Zealand at gawin silang mga tagasunod ko. Hindi. Sabi po doon, puntahan ninyo ang lahat ng mga lahi. Sabi po sa ESND version, ang lahat ng mga lahi. So wala pong pinipili. So ibig sabihin, all nation and neighbors, mga kapatid, ay pwede nating puntahan at kailangan nating puntahan. Hindi lang pwede, kundi kailangan nating puntahan because that is the mission of God na ipinagkatiwala sa atin. Hallelujah. Letter I. No, letter I is incarnational. No, incarnational. Sabi sa John chapter 1 verse 14, sabi diyan, and the word was made flesh. No? Kumbaga, ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay nagkatawang tao. Yun yung incarnation. And ganun din naman tayo, mga kapatid. No? Mission enters people real lives. No? Kumbaga,
yung mission ng Panginoon is talagang pumasok, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. Yun yung incarnation, no? Sa ating real lives, sa konteksto ng buhay natin, at anumang struggle na meron tayo, no? Yung mission ng Panginoon is nasa sa atin. Kung paanong nagkaroon ng incarnation, no? Yung Diyos, no? Yung Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid, ganun din naman tayo. Tayo na mga tinawag ng Panginoon, tayo yung kumbaga yung mission ng Lord is mag-i-incarnate sa atin. And pag nag-incarnate yun sa atin, mga kapatid, ito yung dala-dala natin. Kailangan wag siyang mawala. Kailangan wag po mawala. Ano man yung sitwasyon ng buhay natin, no? Ano man yung konteksto ng buhay natin, ano man yung mga struggle natin, dala-dala natin yung mission natin, mga kapatid. Hallelujah. Letter N po. Letter N is new life producing, no? New life producing. Ibig sabihin, mga kapatid, yung mission na ipinagkatiwala sa atin ng Lord, hindi lang basta mission hindi po ito basta-basta. Nagkakaroon po ng new life producing. Nagpo-produce po dapat ito ng bagong buhay doon po sa ating mababahaginan ng salita ng Panginoon. Kaya nga po, 2 Corinthians 5:17, sabi po doon, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. No? So, ibig sabihin, true mission produce transformation. No, yung totoong mission, nagpo-produce po yan ng transformation sa buhay ng bawat isa na naaabot po natin. Kaya mahalaga, mga kapatid, yung mission, mga kapatid. Ano po? Hallelujah. So last letter po, yung G. God glorifying, no? God glorifying, no? 2 Corinthians chapter 10 verse 31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all the glory of God, no? So ibig sabihin, yung mission natin, mga kapatid, is God glorifying. No, God glorifying siya, hindi yung para lang maging sikat tayo, no? Katulad yung pinag-aralan natin kanina, yung sinabi ko kanina na para lang maging makilala tayo, hindi po, dapat God glorifying, no? So ibig sabihin, the final aim of a mission is God's glory, no? Hindi po ang final aim ng mission natin is makilala yung church. Hindi lang po makilala tayo, kundi makilala at magbigay ng karangalan yung Diyos na ating pinaglilingkuran. God's glorifying po. Hallelujah! Malapit na po tayo matapos, mga kapatid. Practical implication na po tayo. So when mission meaning is clear, mga kapatid, tandaan po natin, kapag malinaw po yung meaning ng mission natin na nilalakaran, leaders manage with purpose, not pressure. O, kapag hindi po malinaw, mga kapatid, doon po tayo napipressure. Kasi parang napipilitan lang tayo. Pero pag alam po natin yung tunay na kahulugan ng mission natin, mga kapatid, maimamanage po natin ng proper, no, ng tama. And budget reflects priorities. No? Sometimes kapag hindi malinaw yung mission, yung budget kung saan napupunta. Ano po? Kumbaga, invest ng mga ganitong gamit sa church, no? Yung mga pastor pupunta sa Amerika, sa Canada, magre-relax, ganon. No, yun yung mga gawain na kung saan kapag hindi alam yung tunay na misyon. No? So ibig sabihin, kapag hindi natin alam yung tunay na misyon, yung mga pastor or yung mga kung sino yung nagpapalakad ng kongregasyon, sila yung nakikinabang sa budget ng church. Pero pag malinaw yung misyon, lahat ng budget ng church, lahat ng kaba ng church napupunta dun sa misyon. Kaya mahalaga po na malaman natin yung tunay na kahulugan ng misyon. No? And number 3, staff role support mission. No, kapag hindi po malinaw, no, yung role ng bawat isa sa atin, hindi po para sa mission ng ang suporta, kundi para maitaas yung ating sarili. No? Halimbawa, ako isang pastor, no? Kapag hindi ko alam yung tamang kahulugan ng misyon na aking nilalakaran, yung gagawin ko is para ma-support, para maging sikat ako. No? Pero dahil alam ko yung misyon na nilalakaran ko, alam ko na yung lahat ng ginagawa ko ay para sa Panginoon. Wala akong pakialam kung maliitin man ako, wala akong pakialam kung ano man sabihin nila, basta mahalaga ginagawa ko yung mission. Ginagawa natin yung mission para sa Diyos. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin, yung roles natin, support mission. Ano po? Kung ano man tayo, ano man yung kalalagayan natin sa bahay panambahan, dapat sinusuportahan natin yung mission ng Panginoon. And programs, no, are evaluated by mission impact.
no? Hindi po yung mission ang nag-ano dun sa program, kundi yung program are evaluated by mission impact. Kumbaga, ibig sabihin mga kapatid, yung mission talagang nagkakaroon siya ng impact dun sa program, hindi yung program nagkakaroon ng impact dun sa mission, no? Pero pag hindi nga po natin alam yung tunay na kahulugan, baligtad po yung mangyayari. And panglima, time is stewarded for eternal outcomes, no? So yung oras, no, ay talagang naimamahalis natin, no, for eternal outcomes. Hindi lang doon sa hindi natin naimamahalis ng tama yung oras na inilalagak natin para sa misyon ng Panginoon. Talagang naimamahalis natin ng maganda. And ang impact po noon is talagang karangalan para sa Diyos lamang. Ano po? Hallelujah. So, may tanong po rito, how mission different from programs, no, or church activities? And why? And why is? And why is that distinction important for leadership, no? So, ano daw po yung pagkakaiba ng programs or church activities, no? Ano yung different ng mission sa program, no? Sino yung magtatanong pa ba ako, Pastor? Hindi na siguro, ano? O baka may gusto kayong base dun sa ating naitakel, no, na ituro is ano ba yung different ng mission sa program or doon sa church activities? And why is that distinction is important for leadership? Kuya Geraldo. Amen. Sino pa po? Thank you, Kuya G. What's the difference between mission and programs? And why, no? And why is that distinction important for a leadership? Sis Gladys. Amen. So tulad yung ginagawa natin ito, this is the program and tools, no? Yung sinasabi ni Sis Gladys kaya yun yung mission, no? Yung magbabahagi tayo ng salita ng Panginoon. So mahalaga po yun. Sino pa po? Sis Doris, tumataas na kami kanina. Amen. Thank you. Bro, Amen. 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 Thank you, Brad. Amen. Meron pa po? Wala na. Tuloy po tayo. Mission is the why, no? Bakit ba? Yun yung mission. Mission is the why. Bakit ba? It is because it is your biblical mandate, no? Pag sinabing mission, dapat ang natin is why. Bakit ba natin ginagawa, no? Pag tayo magmi-mission, dapat hindi po ang tanong po natin sa sarili natin, bakit ba natin ginagawa? Hindi po yung katulad ng sinabi si Doris kanina, gusto ko tong gawin. Hindi po siya So mission is the why.
Bakit natin ginagawa? Bakit sabi nga ni bro is because it is the mandate of God. And programs are the how, no? Ito yung how. Paano gawin, no? Ibig sabihin structured strategies to fulfill the mission. No? Ano siya? Structured strategies. Strategies lang po siya. And activities are the what, no? Yung what po siya. Specific events inside programs, no? Siya yun po yung inside event dun sa programs, no? So yun po yung pagkakaiba nila. Ano po? And tama naman po lahat ng sagot natin. Hallelujah. And why the distinction matters for leadership? No, bakit ba mahalaga, no, yung distinction sa leadership, mga kapatid? Una is to prevent busyness without impact. No, minsan nagiging sobrang busy natin. Ang daming gawain, hindi na makasingit yung ibang gawain, sobrang busy, wala namang impact. No, walang impact. So, a full calendar does not equal faithfulness. Hindi ibig sabihin punong-puno na yung calendar of activities natin in 2026 is okay na. Faithful na tayo, hindi po. No, ibig sabihin akala natin faithful na tayo doon sa mission, hindi po, no? So, pag alam po natin yung distinction, no, nung pagkakaiba ng dalawa sa ating mga nag-aaral, sa leadership, no? So, mapiprevent po yung busyness without impact. Pangalawa, keep programs aligned, no? Ibig sabihin, yung program is naka-align. Program must serve the mission, dapat. Hindi po not replace it. Minsan napapalitan na. Kumbaga, ang nasa-serve na natin is yung program, hindi yung mission ng Panginoon. And pangatlo, guides decision, no? Pag alam po natin yung pagkakaiba nila, yung decision po natin maiga-guides, no? If something does not advance the mission, rethink it, no? Ibig sabihin, kapag hindi po makakabuti para sa mission, ulit-ulitin po natin, isipin po natin, balikan natin, ito ba talaga ay mission or hindi? No, kaya mahalaga na maunawaan po natin yung distinction ng dalawa. And pang-apat is prevent drift, no? Pag sinabing drift, mga kapatid, ito yung parang nawawala tayo, no? Ibig sabihin, churches drift when activities becomes the focus instead of the mandate. No? Kapag nakapokus na doon sa activities, mga kapatid, doon na nagkakaroon ng drifting. No? Para ma-prevent yun, mga kapatid, dapat maunawaan natin. So, strong leaders protect the mission. Tandaan po natin yan. Kaya po tayo nagtitraining. Kaya po tayo may SOL. No? Kaya po yung mga pastor, mga leaders, mayroong AB management na pag-aaral. Ang purpose po is to protect the mission. And everything else must support it. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, dapat talagang suportahan po natin. No? Kaya mahalaga po 'yon. And common distortion of mission meaning. No, merong mga distortion doon sa mission meaning na kung saan minsan nawawala. Una is yung consumer mission. Ano po yung consumer mission? What can the church give me? No, so ibig sabihin consumer mission lang ginagawa. Parang tinitingnan lang kung ano ba yung mabuting maidudulot ng church para sa akin. Bibigyan ba ako nila ng love gift? Kung bibigyan ako, gagawin ko to. Ganun lang. Consumer mission. Yun minsan yung distortion sa mission, mga kapatid. Yun minsan yung nakakapagpagulo dun sa pagkaunawa natin sa mission ng Panginoon. And pangalawa is celebrity mission. Ano yung celebrity mission? Who is the face of the church? Gusto natin minsan parang celebrity mission na lang. Gusto natin tayo yung, pag sinabing Gisels, Pastor Al. Pag sinabing Gisels, Brad Edward. No? Diba? Parang ano na lang, parang gusto natin, ganun, parang makilala na lang tayo. And pangatlo is comfort mission. No? Let us avoid sacrifice. Minsan ganun na lang, parang ayaw nating mahirapan. Ay, wag natin gawin yan kasi mahihirapan tayo dyan. Pastor, hindi ganyan kasi mahihirapan tayo dyan. Samantalang yun yung mission, pero ayaw gawin kasi mahihirapan. Yun yung tinatawag na comfort mission. And control mission, mga kapatid, is mission as power over people. No? Nag-overpower na doon sa mga membro. Gusto lang gawin yung pagiging leader kasi para maging mas ma-ahead siya or maging mas mataas yung pwede niyang utos-utusan. Ganun na lang yung rason. No? Ang tawag po doon is control mission. Kaya nga po, pinapaalalahanan tayo, Mark 10:45, sabi doon, for even the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister. No? Mismong ang Panginoong Jesucristo, siya po yung nagbigay ng halimbawa kung paano po tayo magsiserve. So ibig sabihin, mga kapatid, true mission is servant-oriented, not self-centered. No, mga kapatid, no? Servant-oriented po siya, mga kapatid. Tandaan po natin 'yan. And
Punta na po tayo sa reflection. No, ito lang po yung ito lang po yung ibibigay ko sa inyo na assignment na ipapasa niyo po kay Pastor Wesley. Na po. In your own words, how is mission different from programs or church activities? And why is this distinction important for church management? So yan po yung assignment natin mga kapatid. Ano po? Yan po yung assignment natin. And pangalawa po, yun po yung una, yung reflection. Pangalawa is memory verse. No? Ang memory verse po natin is yung mandato ng Panginoon. Ano po yung mandate ng Lord? Yun. Kaya gusto ko po mai-memorize nyo siya. No, yung mandato ng Panginoon. Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Ano po? So yun po yung ating assignment, no? Yung reflection at saka yung memory verse. So yun lang po at tayo pong lahat. Pastor, may sabihin po kayo? Problema yung ating social media. Aldrich, may announcement ka? Ito na. Anak. May na-send po ako sa inyo na email. Pa-check na lang din po. And okay lang po ba na papadelete po? And kasi po may mga nasama po tayo dun na hindi po dapat muna maisasama. So, so pa-delete na lang po. Thank you so much po. I-resend na lang po. Papakidelete na lang. Kasi, ayan, hindi pa siya naturo. Hindi, mga kapatid, ganito po, nung nakaraan, meron kaming tanungan sa mga pastor. No? Tinanong ko yung mga pastors and ating mga leaders. No? Tinanong ko sila lahat. Masaya ka ba sa ministry mo sa pagiging leader? Ang sagot nila, masaya kami. No? Kayo, niniwala ko kaya kayo nag-aral dahil meron kayong joy pag tumayo kayo sa panahon na tinayo ka ng Lord maging leader, magiging masaya kayo. Pero ang lagi niyong itatanong sa sarili niyo, masaya kaya sila sa pagiging leader ko? Madaling sabihin, masaya ka ba? Masaya ako, leader ako eh. Ngayon, kung tatanungin kita, masaya kaya sila sa pagiging leader mo? That's the hard question. Kaya lagi nating isaalang-alang yun, mga kapatid. No? And thank you sa wisdom sa teaching ni Pastor Romel. Ano po? So, after po nito, next week magtuturo si Pastor Wesley. And after po niyan, magkakaroon tayo ng, after noon, wala kayong assignment kasi magkakaroon tayo ng assessment test. No? One day po, assessment test tayo. Pag po kayong matakot, wala pong bumabagsak. No? Hindi naman po pataas ang bagsak eh. Pababa naman. Wag po kayong mag-alala. Salamat po, Pastor Romel. Amen. Tayo po lahat tumayo. Let's pray po.